Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Sa larong ito, mapapaseatbelt kayo. Siyempre, laro ni Meow Meow, atakihan, agresibo. Nitong nakaraang buwan lang, nagkaroon pala sa kanila ng World Chess Women Summit 2024 at ito ay standard long game at nag-invite sila ng mga malalakas na woman player at ang i-analyze natin ay sa nakalaban niyang si International Master and Woman Grandmaster Theodora Injak ng Serbia. Pareho sila ng titulo, taggalawa. Okay. Nag-E4 si Meow Meow, E5 si Theodora, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5, Gyoko piano, at nag-D3, Knight F6, Castle, H6. Ayan, para mapigilan yung Bishop G5. Medyo konserbatibo itong si Theodora. Ayaw niya ng mga napapasukan ng ganun C3, ayan, typical naman yan para D4 o kaya B4 ang plano mamaya. Nag-A6 para may aatrasan ng bishop pag inatake. Nag-A4 para pigilan ng paparating na B5. At nag-castle H3, proteksyon sa G4 square para hindi makalundag ang knight o kaya bishop. At nag-bishop A7 na ayaw nang intayin pa ni Theodora na siya ay atakihin pa, umatras na. At nag-knight BD2, rook E8, B4, bishop E6 para mapigilan na yung malakas na bishop. Capture, bishop B2 at nag-rook E8, umatras lang. Bookline pa rin po Knight F1, B5, Knight G3, ayan, para ilalagay yung knight mamaya sa F5, at nag-D5 na nagpaluwag, kumapture sa D5, at dito pa lang naganap ang new move at sa kamay ni Meow Meow lumabas ang novelty dahil sa old line ang ginawa dito ay Bishop C1. Yan po ang old line. Okay? O, balik tayo sa E takes D5, Knight takes D5, at nag-Queen C2, Queen D7, Rook A D1, develop your rooks towards the center. Ayan, principle, no? Rook A D8, ganun din ang black, at nag-A takes B5, A takes B5, Bishop C1. Saan pupunta ang bishop na yan? Kasi dito barado So, principle of worst piece, ilagay sa kapaki-pakinabang, yung may control talaga. At nag-rook E6, abang lang din si Theodora. Nag-queen B3, ayun, medyo hindi tipo ng computer itong tira ni Meow Meow Lumamang ang evaluation bar Dapat daw po ang tira ay King H2, yun lang. Kokontra yan sa estilo ni Meow Meow na makunat. Atakador ito Queen B3, tignan natin. Rook G6. Ano naman ang na-miss dito ng black? Rook F6. Para may hataw ng rook takes, sabay queen takes, mga ganong paparating na atake. Pero balik tayo sa ginawang rook G6. King F1. Rook F6. Ayan, nagbago isip. Knight E4, inatake ang tore. At dito mga kamatsas, natumbukan ni Theodora ang malupites na tira. Boom! Takes. Boom! Nakapasok Si Meow Meow ang sinakripisan Malupay si Theodora. Nag-Queen E6. Itong Queen E6 mapanganib. May Knight F4 check. Nako. Maku-queenless si Meow Meow. King D2 iwas kagad. Queen F5 tineret ang pawn. At nag-rook G1. Ayan, nakipagsaba. Ayan na. Kumbaga sa isip ni Meow Meow, sige, kainin mo na ng kainin lahat. Nag-Knight F4 muna. Ayun, inatake ang pawn sa D3. Nag-King C2, Knight E2. Ayan, pag Knight E2, mukha namang nakalusob. Mukha namang nakaatake. At itong Knight E2, mayroon pang ang paparating na Knight D4. Madodobol. Kitang-kita. Bitin pa rin naman yung pawn sa F3. Pero, yung tira na yan ay nagpabaliktad ng evaluation bar. Kitang-kita mga kamatsas. Dapat daw ang tira King F8. Ayan, may kinalaman yan. Ano kaya ang diferensya? Pag Knight E2, sige po mga kamatsas. Pakiguess nyo.
ang excellent move na ginawa dito ni Meow Meow. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Boom! Bishop takes. Bumira naman si Meow Meow. O pinapakain yung tore niya. Pero nag-knight d4 check. Kwentado. Tingnan nyo, queenless yan ha. Capture o queenless. King B1. Bakit sa B1 pumunta? Dapat daw sa B2. Yan daw oh. Tingnan nyo, mas stable yung evaluation bar. Ang taas oh. Pero tingnan natin ang diferensya sa ginawa ni Meow Meow na King B1 na queenless siya. Meron pala siyang hataw na ganun. Rook takes. G7 check. King H8. Ayan. Timplado pala ito. Rook G5 mga kamatyas oh. Queenless oh. Kakatakot na naman ang position niya oh. Pero pag Rook G5, ano ginawa dito? Kinapture na lang. Teka muna. Pilitin nating mailigtas yung reyna para makita natin. Halimbawa kung mag Queen takes F3, ano mangyayari? May Bishop G7 check. Hindi pagpalagay natin King G8, magda Knight F6. Mapa King H7, Knight F6 pa rin or King G8. Mauobligang capturein ng queen yan, Bishop takes, check pa, then kuha yung tore sa D8. Fatal kagad ng black. Okay? Ayun. So, hindi pala pwedeng makacheck ng ganun-ganun lang. Papaano kung mag Queen H7? Para pag nag-Bishop G7, pagkakainin niya mga pyesa dyan, lalabas. Pag nakain ang Bishop at Rook sa Queen, lalabas one piece daw ng puti. Pero ito po ang nakahanda dyan, Rook H1. With the idea of Bishop G7 pa rin. Yan pa rin ang paparating. Checking G8 then Knight F6. Naku, mati kambing. Mati kambing tawag natin dyan eh. May ganyan. Halimbawa, ano bang gagawin dito? Halimbawa mag Rook G8 salubungin. Kakapturin lang. Pag nag King take, simpleng buhay na lang Knight F6 check. Sabay, pag gumanon, capture na lang. Okay? Paano naman kung Queen ang ipang capture? Ano mangyayari? Bishop E3 check. Ay, naku, may ganun diskarte pala. Pagka nag King G7, may Rook G1 check. Pagka gumanoon, capture, sisimplihan na lang po ng one piece up. So, definitely wins for white. Malupites. Yan ha, inisa-isa natin yung mga variations. Balik tayo, kaya pala na pagdesisyonan ni Teodora na capturein ng tore. Takes, Rook D4, threat sa pawn B4, at nag-Bishop F6 check, King H7, Rook G1. Yun lang. Nakitaan na naman ni Meow Meow ng kadelikaduhan dito. May Rook G7 check eh. Capture, check, King H6. Ayan, dito mga kamatyas. Puzzle number 2 tayo. Ano ang best move? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. No? Yung Rook nandyan, aalisin na lang ang Knight. May check pa, pero hindi na sindak. Nag-Knight G5. Sumugod pa rin. Kumbaga parang, ano ba kung alisin mo ang Knight? Saan mo dadalin yan? Sige, check mo na ako. walang pagdadalhang malakas yata eh. Yan, nag-Bishop D4 na lang. Kasi kung check dito, wala mga kamatyas, magkiking C1 lang eh. Mauubusan ng atake, Knight E2 check. Labas, check lamok na lang yan. Rook B2, King E1. Wala nang kasunod. Di ba? Puti na ngayon. Kakapture na yan dyan. Sunod-sunod na yan. So, kaya ginawa dito ni Teodora, nag-Bishop D4. Pero yun nga lang, dire-diretso. Check. King H5. Check. King H4. Knight H6. Another dangerous move kasi magda-Knight F5. Pero teka muna mga kamatyas, umequal na. Umequalize na. Saan banda yung lamang pa puti di ba? Konti na lang talaga. Umequalize na. Knight C5 check, King C1, Knight X D3, King D2, Knight X F2, King E2, Rook B2 checking F1, Knight D3 yun. Yan na pala ang blunderacious move mga kamatyas na nawindang ang black dito. Dapat daw ang precise move, Rook B1 check pala. At kung mag-King G2 kasi pag dito check-check lang eh. Pag nag-King G2, ito hindi napansin ni Teodora.
may rook G1, kakapturein yung tore. Pag kinapture yan, may knight H3 check double. O king G2, then knight takes G5. Wala bang knight F7? Bishop E3 lang para depensahan. Wala, isang pawn na lang ang meron ng puti eh. May 2 pawns extra pa sa kabila eh. O tabla-tabla lang, kakapturein lang yung pawn E5. So, medyo mahaba-haba pa ito pero tabla. O, balik tayo. So, pag king F1, knight D3, at dito, ayun, knight F5 check, king H3, boom. Rook H5, machas! Ganda ng laban nila. Long game to, mga kamachas, no? Long game to. At hindi nga lang natin makita yung time control kasi dinownload ko lang ito sa Chess65 database eh. O kasi hindi naka-upload yung games nila. Ganun pala pagka mga tournament nila sa China, pili lang yung mga site na pinag-uploadan. Hindi mo makikita sa chess.com, hindi mo makikita sa Lichess. Sa 365 chess database, nandoon. Ayun, mga kamatcha. So ito na po yung request nyo sa mga nakakamiss kay Meow Meow ng mga atake niya at agresibo, yung mala seatbelt na atake. Sana po nag-enjoy kayo at natuto sa game na ito, mga kamatyas. At pag may nakalap pa tayong mga matinding games ni Meow Meow, pasadahan kagad natin. Manatili po kayong nakatutok sa ating YouTube channel para tutukan ang mga malakasang tournament sa buong mundo na kapupulutan natin ng aral at improvement sa paglalaro ng chess. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.